Isang makabagong kabayo na hindi napapagod, ito ang Koryo ng Kawasaki. Sa dami ng ini-expect ng mga tao sa Kawasaki, lalo na pagdating sa matitinik nilang motorsiklo, walang naghanda sa bagong revelasyon na ito. Imbes na 2 gulong at makina, isang kakaibang nilalang ang binibida nila. Isang 4 na paang robot na hindi lang basta tumatakbo, kundi ginagamitan ng hydrogen para umandar. Ang pangalan ng makinang ito, Koryo. Isipin mo na lang ang isang kabayo na hindi kailangan ng pagkain, hindi natutulog at hindi napapagod. Tanggalin mo ang kalamnan, palitan ng bakal, lagyan ng AI at malinis na fuel. Yan si Koryo. Isang makabagong kabayong robot na kayang tawirin ang mga lugar na hindi kaya ng kahit anong sasakyang may gulong. At ang pinaka-imposibleng bahagi, pwede mo siyang sakyan, parang motor pero may 4 na paa. Debut ng Koryo, hindi motor kundi kabayo. Noong Abril 2025 sa Osaka Kansai Expo, lahat ay nakaabang. Akala ng marami, isa na namang high-speed superbike ang ilalabas ng Kawasaki. Pero laking gulat ng lahat. Isang robot na parang kabayo ang dahan-dahang lumabas mula sa entablado. Hindi ito ordinaryong robot. Tumitindig ito ng halos 1.5 metro, kasing taas ng dibdib ng karaniwang tao. Sa ulo nito, may visor na parang galing sa isang sci-fi motorbike. Sa loob naman may hydrogen engine na may habang 150 centimeters. Hindi ito nagpapaiikot ng gulong. Sa halip, nagpapaandar ito ng mga electric motor sa bawat binti. Lakas, talino at katahimikan, ang lakas nito nasa 20 horsepower. Sapat para akyatin ang matarik na burol ng walang emisyon. Ang bawat paa ay may sariling drive system, kaya diretso agad ang torque sa lupa. At sa halip na usok, tubig lang ang lumalabas sa kanya. Pero ang tunay na magic ay nasa mga paa. Ang likod na paa ay may swing arm na parang sa motor, kaya nitong umangkop sa kahit anong lubak o bato. May rubber na hoof o tila kabayong sapatos na may grip para sa buhangin at bato. May AI rin ito. Binabasa ang paligid at automatikong inaayos ang bawat hakbang. Hindi ito nagkakalabog gaya ng ibang robot. Tahimik at maingat itong tumutuntong, parang bundok na kambing. Pakiramdam na parang totoong kabayo. Sakyan mo si Koryo, parang sumasakay ka sa isang trail bike. May upuang parang saddle, handlebar na pamilyar sa mga motorista at footrest na automatikong ina-adjust. Walang joystick o komplikadong kontrol, gamit lang ang galaw ng katawan at bigat ng paa mo. Naiintindihan na ni Koryo kung saan siya pupunta. May maliit na screen din sa harap na nagpapakita ng fuel level, balanse ng katawan mo at direksyong tinatahak. Simple lang, walang distraksyon. Pag madilim na, may ilaw si Koryo na tumuturo ng daan sa lupa, parang breadcrumb trail. At may underglow light pa ito, kaya mukha siyang lumulutang habang naglalakad. Matibay pero magaan gawa si Koryo sa kombinasyon ng carbon fiber at magagaan na alloy. May signature na electric green detail ni Kawasaki. Tumitimbang ito ng around 180 kilograms. Sapat ang bigat para sa stability pero hindi masyadong mabigat para mawalan ng liksi. Nasa likod ng upuan ng hydrogen canisters. 2 ito at pwedeng palitan agad kapag naubos. Ganito rin ang setup sa mga race bike pero sa Koryo para sa kabayo na robot. Isa lang ito sa mas malawak na plano. Ang Koryo ay bahagi ng tinatawag na ALIK Mobility. Isang vision ng Kawasaki para sa hydrogen-powered na mga sasakyan mula robot hanggang barko. Sa prototype pa lang, kaya nitong magdala ng up to 100 kilograms, tumakbo ng 150 miles sa isang tank at umabot sa bilis na katumbas ng jogging pace. Sa theory, kaya raw nitong umabot sa 100 kilometers per hour. Sa actual demo, kayang umakyat sa buhaghag ng mga blok nang hindi man lang natatapon ang kape ng sakay nito. Hindi lang konsepto, isang pahiwatig ng kinabukasan. Sa ngayon si Koryo ay prototype pa lang. Pero pinapakita nito ang posibilidad. Kapag ang gulong ay sumuko, ang paa ang susunod na hakbang. At kung malinis ang enerhiya, makakagalaw pa rin ang tao, kahit saan, kahit kailan. Ang tanong ngayon, handa na ba ang mundo para sa ganitong klase ng kabayo? Ang puso ng Koryo, hydrogen na walang amoy, walang usok, walang abala. Kung ang kabayo ay may pusong tumitibok, si Koryo naman ay may hydrogen. Isang modernong dayami ng makabagong panahon. Isipin mo ang rocket fuel, pero nakalagay sa isang reusable na thermos. Ganyan ang dala ni Koryo. Isang matibay na carbon wrap na silindro sa likod ng upuan, puno ng compressed hydrogen gas. Kung mauubos, walang problema. 2 spring pin lang ang kailangang pindutin, hilahin palabas ang lumang tangke, isalpak ang bago, at click!
Mas mabilis pa ito kaysa sa pagsuot ng helmet. Walang hanapan ng saksakan. Walang hintayan ng oras. Instant palit, instant galaw. Kaya para sa mga rescuer, park ranger o sino mang kailangang gumalaw buong araw, hindi kailangang maghintay o malate. Simpleng chemistry, makapangyarihang resulta pagkalagay ng bagong tangke, nagigising ang 150 cubic centimeter hydrogen engine ni Koryo. Tunog nito, mahinang ugong lang parang pusa na dumadagundong sa loob ng makina. Hindi diretsong pinapaandar ng engine ang mga paa. Sa halip umiikot ito para mag-generate ng kuryente na siyang ipinapasa sa mga electric motor sa bawat hita. Ang resulta, hydrogen plus oxygen equals electricity. At ang tanging lumalabas ay water vapor. Walang usok, walang amoy ng gasolina, walang carbon dioxide, steam lang. Malinis sa kalikasan at malinis din sa konsensya. Pero bakit nga ba hydrogen? Simple, dahil magaan ito. Para makakuha ka ng parehong range gamit ang lithium battery, kailangan mo ng mas mabigat at mas bulky na setup. Sa hydrogen, magaan si Koryo. Hindi siya parang metal na rhino, kundi isang mabagsik pero matulin na mechanical kabayo. At dahil mas mabilis mag-refuel ang gas kaysa mag-charge ng kuryente, ilang segundo lang ang palit ng tangke. Hindi abot lunch break. Ang kombinasyong ito, mabilis palitan at magaan tumakbo, ang nagpapahintulot kay Koryo na magtrabaho mula umaga hanggang gabi. Kahit walang charging station sa paligid, ang infrastruktura, dumarating na ang kinabukasan. Siyempre, kailangan mo munang dalhin ng hydrogen sa bundok o trail. Dito papasok ang isa pang proyekto ng Kawasaki. Noong 2022, inilunsad nila ang Suiso Frontier, ang kauna-unahang barko sa mundo na kayang magdala ng liquefied hydrogen sa malalayong lugar. Mula Australia hanggang Kobe, Japan, kinarga nito ang sobrang lamig na hydrogen minus 253 degrees Celsius na parang dambuhalang termos. Pinatunayan nito na posible at ligtas ang mass delivery ng hydrogen. Oo, noong una galing pa sa coal at natural gas ang mga hydrogen tanks. Pero ngayon dahan-dahang tumatahak ang Japan kasama si Kawasaki papunta sa green hydrogen. May mga pilot plant na silang gumagamit ng hangin sa dagat at tubig mula bundok para lumikha ng malinis at renewable na hydrogen sa pamamagitan ng electrolysis. Bawat hakbang sa direksyong ito pinapaliit ang environmental footprint ni Koryo hanggang sa maging carbon-free. Hindi lang ang kanyang biyahe, kundi pati ang mismong pinanggalingan ng kanyang enerhiya. Sa madaling salita, hydrogen ang bagong dayami ng makabagong kabayo. Pero hindi ito para sa tunay na kabayo. Ito ay para sa isang metalikong kaibigan na hindi napapagod, hindi nagpapawis at umaalis ng mas malinis kaysa sa pagdating niya. Mahigit 50 taon ng robotics, hindi lang motorsiklo. Bago pa man gumawa ang Kawasaki ng kabayong robot, may mahabang kasaysayan na ito sa paggawa ng mga makinarya na may layunin. Sa katunayan, nagsimula ang robot legacy ng kumpanya noong 1968 nang makipagtulungan sila sa Unimation, isang American company na inventor ng kauna-unahang industrial robot. Ang resulta, ang Kawasaki Unimate 2000, ang unang industrial robot na gawa mismo sa Japan. Clunky at hydraulic pa ito noon, pang-welding lang sa pabrika, pero yun ang naging simula ng revolusyon. Sa dekada 80, pinakilala ang P-Series, ang una nilang all-electric robots, mas mabilis, mas malinis, mas madaling kontrolin. Sumunod ang E-Series para sa assembly tasks at sa 1989, dumating ang J-Series na may mas flexible joints, kaya nitong humawak ng curved surfaces at gumalaw sa mas masisikip na espasyo. Noong dekada 90, refinement ang focus. Ang UE series noong 1992 ay nagdala ng mas tumpak na control at repeatability. Napakahalaga sa electronics industry kung saan ang 1 millimeter na error ay malaking problema. Pagsapit ng 1998, dumating ang FS series para sa high-speed pick-and-place work. Kasunod nito ang Z series na pangpintura at coating. Bagay na bagay sa mga car factory na kailangang pantay ang kulay. Robotic revolution mula factory papunta operating room. Noong 2002, isinabay ng Kawasaki ang M-Series para sa mabibigat na trabaho at ang Y-Series para sa super bilis na packaging. Pumasok din sila sa clean room robotics para sa semiconductor industry, mga lugar kung saan hindi pwedeng pumasok ang kahit alikabok. Pero ang isa sa pinakamalaking hakbang ay noong 2015, ang Duaro. Isang robot na may 2 braso, designed para makipagtrabaho sa tao nang hindi nangangailangan ng harang o cage. Kayang maglagay ng tornilyo,
magbalot ng produkto o mag-assemble ng packaging. Lahat habang maingat at polite na gumagalaw. Hindi nagtagal sumabak din sila sa medical robotics. Sa tulong ng Sysmex Corporation, nilikha nila ang Hinatori surgical robot na may 3D vision at ultra-precise arms para sa mga masiselang operasyon tulad ng prostate surgery. Inilunsad ito noong 2020 bilang alternatibo sa Da Vinci system ng Amerika. Si Koryo, hindi himala kundi kasunod lang. Kaya noong umakyat si Koryo sa entablado noong 2025, hindi siya parang bigla na lang sumulpot. Isa lang siya sa mga bagong hakbang sa mahaba at tuloy-tuloy na lakbayin ng Kawasaki. Mula factory floor hanggang operating room hanggang sa mga trail ng bundok. Ang apat na paa, AI at hydrogen power. Hindi ito palabas lang. Isa itong pagsasama ng 50 taon ng inobasyon, determinasyon at pagmamahal sa makinaryang may silbi. At oo, habang gumagawa rin sila ng ilan sa pinaka-iconic na motor sa mundo, si Koryo ay patunay na hindi lang pangkalsada ang Kawasaki. Pati sa kinabukasan, may reserba silang kabayo. Ang pamana ng bilis. Paano naging hari ng motorsiklo ang Kawasaki? Kung may isang bagay na hindi matatalo pagdating sa reputasyon ng Kawasaki, ito ay ang walang takot na kapangyarihan, raw, diretso at palaging kontrolado. Pero hindi ito basta sumulpot. Bago pa man kilalanin ang brand sa buong mundo, dumaan muna sila sa matitinding pagsubok. Pagkatapos ng World War II, ang Kawasaki na kilala noon sa paggawa ng mga barkong pandigma at eroplano ay nagdesisyong lumipat ng focus mula sa dambuhalang makina patungo sa dalawang gulong. Noong 1953, nilikha nila ang KO-1, isang maliit na 148 cubic centimeter four-stroke engine na layuning pasiglahin ng Japan sa panahon ng pagbangon. Pagkalipas ng 2 taon, inilunsad ang Meihatsu 125, ang kauna-unahang full motorcycle nila. Mula rito bumilis ang galaw ng kumpanya. Noong 1960 nagtayo sila ng pabrika para sa motorsiklo lang. At sa 1961 may nationwide sales network na sila sa buong Japan. Pero ang tunay na game changer, noong 1964 nang bilhin nila ang Muro Manufacturing, ang pinakamatandang motorcycle maker sa Japan. Dito nagsimula ang era ng WR1 650, ang sagot ng Kawasaki sa British bikes at unang patunay na kaya nilang lumaban sa pandaigdigang entablado. Kapangyarihang lumalampas sa limitasyon. Noong 1969, pinakilala ang H1 Mach 3, isang 2-stroke triple na kayang tumakbo ng quarter mile sa loob ng 13 seconds. Mula rito tuloy-tuloy ang hatid nilang revolusyon sa bilis. Pagdating ng 1972, inilabas ang Z1, isang 903 cubic centimeter 4-stroke beast na kayang umabot ng 200 kilometers per hour. Ito ang motorsiklong literal na nag-imbento ng salitang superbike. Sa dekada 80, binasag nila ang hangganan sa pagitan ng racetrack at kalsada. Noong 1981, ipinakilala nila ang Unitrack single shock suspension. Pero ang tunay na eksena, ang GPZ 900R Ninja noong 1984, unang mass-produced na liquid-cooled 16-valve inline-4 engine sa buong mundo at unang motorsiklong umabot sa 240 kilometers per hour. Siyempre, hindi natin malilimutan. Ito rin ang motorsiklong ginamit ni Tom Cruise sa Top Gun, kaya ang Ninja ay naging alamat. Sa 1990s, sunod-sunod pa rin ang mga halimaw. ZX-11, pinakamabilis sa mundo sa loob ng 6 na taon. ZX-6R sa 1995, hari ng middleweight class. ZX-12R noong 2000, tapos ZX-10R at ZX-14 noong 2004. Pagdating ng 2015, binulabog nila ang mundo sa Ninja H2R, isang supercharged na halimaw na lumagpas ng 300 kilometers per hour. Hindi lang lakas, may talino rin, cornering ABS noong 2018 at radar cruise control noong 2022, kaya nitong panatilihin ang distansya sa ibang sasakyan kahit naka-cruise mode ka lang. At ngayon, papunta na tayo sa electric ninjas, hydrogen-powered prototypes at hybrid sport bikes. Sa loob ng 70 taon, isang bagay ang sinasabi ng Kawasaki. Kung hindi ito nakaka-excite, hindi sulit gawin. Ang tanong ngayon, kung sa motorsiklo sila ang pamantayan, makakapasok ba si Koryo sa eksena ng mga robot, paghahambing? Si Koryo laban sa iba? Aminin natin, hindi si Koryo ang unang robot na marunong maglakad gamit ang 4 na paa. Pero siya lang ang ginawa para sakyan ng tao. Maraming robot ngayon ang kaya lang magdala ng gamit, maghatid ng kape o sumayaw sa YouTube video. Pero si Koryo iba ang hangarin.
isang tunay na kasamang mechanical sa mga tunay na misyon. Tingnan natin ang mga sikat na kakumpetensya. Number 1, Boston Dynamics Spot. Si Spot ang pinakasikat na quadruped robot. Parang malaking aso na kayang maglakad sa bato, hagdan o putikan. Fully electric, autonomous at matalino. Pero hindi ito pangsakay. Kayang magdala ng 14 na kilo. Kasing bigat lang ng isang backpack. Pwede siyang gamitin para sa inspeksyon pero hindi kanya kayang buhatin. Number 2, Hyundai Dali, isang friendly robot na pang customer service. Hindi ito naglalakad. May nakatagong gulong sa ilalim. Magaling bumati, makipagkamay at mag-selfie. Pero sa showroom lang ang galing niya. Hindi mo siya madadala sa bundok o putik. Friendly, oo. Adventurous, hindi. Number 3, Yamaha Motobot. Ito naman ay isang humanoid robot na nakasakay sa isang tunay na Yamaha R1. Grabe sa bilis, pero bolted sa motor. Hindi marunong maglakad. Hindi rin kayang balansehin ang sarili. Ginawa siya para testing, hindi para sakyan ng tao bilang transportasyon. Si Koryo, walang katulad samantalang sila ay sumasayaw, bumabati o humaharurot. Si Koryo, tahimik na naglalakad patungo sa bagong panahon. May upuan, may handlebar, may sensors na binabasa ang galaw ng katawan ng rider. May rubber hooves para sa bundok, bato o buhangin. Tumutugon sa shift ng bigat mo, parang totoong kabayo. At higit sa lahat, hydrogen-powered siya. Zero emissions, mabilis mag-refuel, mahaba ang range. At hindi kailangan ng remote control o programang preloaded. Ikaw ang may control. Hindi niya layuning maging pinakamabilis, pinaka-humanoid o pinaka-cute. Ang layunin niya ay maging makasakay, malinis at mapagkakatiwalaan. Ang unang robot mount na pwedeng pumalit sa 4 na gulong. Sa mundo ng mga robot na puro assistant lang, entertainer o sidekick, si Koryo ay isang kasamang handang sumabak sa misyon. Hindi lang para sa demo, kundi para sa totoong biyahe. At kung meron mang mga balakid pa siyang haharapin, tiyak na sa tapang ng kanyang hydrogen at teknolohiyang Kawasaki, handa na siyang suungin ng trail kasama ang rider niyang tulad mo. Hindi pa handa? Mga hadlang kay Koryo? Oo, kamangha-mangha si Koryo. Pero kahit gaano pa siya ka-futuristic, hindi pa siya handang isabak sa totoong mundo. Hindi ito dahil kulang sa ambisyon ng Kawasaki, kundi dahil sobrang daming balakid ang kailangang lampasan. Una sa lahat ang mga paa. Mukhang simple, pero sa robotics ito ang pinakamahirap. Ang gulong, umiikot lang. Pero ang paa, kailangan maglakad, mag-adjust at balansehin ang sarili sa bawat hakbang. Sa tuwing iaangat ni Koryo ang isa niyang hoof, 12-dosenang sensors at motor ang kailangang mag-synchronize agad-agad. Kung may isang actuator lang na pumalya mid-step, pwedeng tumumba ang buong sistema. At dahil dito napakahirap nitong i-maintain, lalo na kung nasa bundok, gubat o lugar na walang mekaniko. Pangalawa, ang presyo. Hindi pa ina-announce ng Kawasaki kung magkano si Koryo, pero siguradong hindi ito singmura ng mountain bike. Isang hydrogen-powered, AI-controlled, readable robot, sa ngayon pang high-end concept pa lang ito. Hindi pa ito mass-produce, kaya para pa lang sa mga exhibit, demo o pilot program. Pangatlo, saan ka magpapa-refuel? Sa maraming bansa, bihira pa ang hydrogen station. Kung hindi ka malapit sa research hub o pilot project, mahirap punuin ang tangke ni Koryo. At ito ay isang problema na hindi kayang kontrolin ng Kawasaki. Kailangan dito ang malawakang infrastruktura. Pang-apat, anong klaseng sasakyan nga ba ito? Hindi ito kotse, hindi ito motorsiklo, hindi rin ito drone. So, saan pwedeng iparada? Kailangan ba ng lisensya? At kung makaaksidente, sino ang mananagot? Ito ang mga regulatory gray areas na kailangang ayusin bago maging legal ang paggamit ng Koryo sa mga kalsada o trail. At panghuli, ang perception ng tao. May mga matutuwa, wow, ang galing ng tech. Pero may iba ring magtataas ng kilay. E di gumamit na lang ng bisikleta. Hindi ba parang sobra na yan? Pero sa totoo lang, lahat ng bagong invention ay may ganyang sandali ng pagdududa. Naalala mo ba noong kinukutya ang mga electric car? O nung tinitingnan na parang laruan ang mga drone? O nung sinasabing nonsense ang smartphone? Pero tingnan mo sila ngayon. Kung malalampasan ni Koryo ang mga balakid na ito, legal, technical at panlipunan, maaaring siya na ang magtakda ng bagong standard sa mobility. At balang araw, baka magtaka pa tayo. Bakit nga ba natin pinagdudahan ang robot na kabayo? Bakit kailangan ng mundo si Koryo? Gumuhit ka sa isipan ng ganitong eksena.
Isang maliit na bayan sa bundok katatapos lang ng landslide, barado ang kalsada, puno, bato at putik ang nakaharang. Hindi makalapag ang helicopter, hindi makadaan ang sasakyan. Bawat segundo ay mahalaga. Ito ang klaseng sitwasyon na isinasaalang-alang ng Kawasaki nang ipakilala nila si Koryo sa Osaka Kansai Expo. Isang sasakyan na kayang tumawid sa mga lugar na hindi kaya ng gulong. At higit sa lahat, gamit ang malinis na enerhiya. Bakit paa? At hindi gulong. Simple, dahil may mga lugar na talagang hindi kayang i-roll over. Ang quadruped na robot gaya ni Koryo, kayang tumapak sa bato, umakyat sa burol, mag-adjust sa malambot na lupa, na hindi lumulubog o natutumba. Sa mga test na patunayan na ang mga robot na may paa ay kayang tawirin ang mga lugar na hindi nadadaanan ng kahit anong truck o wheeled vehicle. Pero hindi lang mobility ang labanan. Ang mga lugar na may sakuna o kalayuan ay karaniwang walang kuryente o charging station. Dito papasok ang hydrogen. Isang maliit na tangke na madaling palitan at kayang magbigay ng kuryente ng ilang oras. Tahimik, walang usok at tanging tubig lang ang iniilalabas. At higit pa riyan, align ito sa malawakang layunin ng Japan na isulong ang clean energy. Ang Kawasaki mismo ay nagdadala na ng liquefied hydrogen mula Australia patungong Japan gamit ang kanilang barkong Suiso Frontier. Ginagamit na nila ito sa mga motorsiklo, tren at barko. Kaya ang pagsama sa isang legged robot ay natural lang nakasunod. Hindi lang pang sakuna pang komunidad, pero hindi lang pang rescue si Koryo. Pwede siyang gamitin ng mga doktor na kailangang makarating sa mga liblib na klinika. Pwedeng gamitin ng mga forest ranger na kailangang magronda sa sensitibong kagubatan nang hindi kailangang gumawa ng kalsada. Pwedeng magsilbing mobility device para sa matatanda sa kabundukan kung saan wala ng jeep o bus. Hindi lang ito makinarya, isa itong tulay. Mula sa malinis na enerhiya patungo sa tunay na akses. Gawa ito para sa mga lugar kung saan tumatakas ang teknolohiya at umaayaw ang tradisyonal na sasakyan. At kung iniisip mong grabe na ito, hintayin mong makita kung ano pa ang pwedeng i-unlock ng teknolohiyang ito sa mga darating na taon. Isang kabayong robot na pwedeng magbago ng lahat. Oo, ngayon si Koryo ay isang robot na kabayo. Pero hindi lang ito tungkol sa pagsakay sa gubat o pagtawid sa trail. Ang tunay na bigat ng teknolohiyang ito ay nasa potensyal nitong baguhin ang paraan ng ating pamumuhay sa syudad, sa kagubatan at balang araw sa ibang planeta. Mukhang science fiction pero ito ang lohikal na direksyong tinutumbok ng pagsasama ng malinis na enerhiya at matalinong robotics. At kung susundan natin ito ng sapat ang haba, baka hindi malayong mangyari. Magsimula tayo sa lupa. Tingnan natin ang mga lungsod natin ngayon. Halos lahat ay nakadesenyo para sa gulong. Malalapad na kalsada, traffic lights, gutter, parking lot, lahat yan para sa mga sasakyang umiikot, hindi sa mga taong naglalakad. Pero si Koryo, hindi siya umiikot, naglalakad siya. Kaya niyang umakyat ng hagdan, tumapak sa makitid na landas at tumawid sa mga harang na di madaanan ng gulong. Isipin mo ang future, si Koryo na nagdadala ng groceries sa loob ng parke. Tumutulong sa mga PWD na tumawid sa cobbled streets o kaya'y nagsusupply ng gamit sa mga lugar na walang kalsada. Kung ganito ang mangyayari, baka magsimula na ulit tayong bumuo ng lungsod para sa tao, hindi lang para sa sasakyan. Mas maraming green space, mas kaunting asphalt, walkable communities kung saan robots ay blend sa paligid, hindi sa gabal. Ang mga robot na may paa, baka sila ang susi sa paglaya natin mula sa asphalt empire. Susunod, kalikasan. Ngayon, isipin mo naman ang kagubatan. Kadalasan, mga conservation team ang nagtatrabaho sa malalayong lugar gamit ang ATVs o helicopter. Maingay, mahal at masama para sa kalikasang gusto nilang protektahan. Pero si Koryo, tahimik, hindi nagiiwan ng bakas, hindi natatakot ang hayop, hindi nasisira ang lupa. Bigyan mo siya ng sensors at AI, pwede na siyang magronda laban sa illegal hunters, mag-track ng endangered species, magtanim ng punla sa mga lugar na hindi kayang liparin ng drone. Hindi niya pinapalitan ang kalikasan, tinutulungan niya itong mabuhay. At ito na ang matinding plot twist. Mars ang NASA, European Space Agency at SpaceX ay seryoso na sa pagpapadala ng tao sa Mars. Pero bago makarating doon ang astronaut, kailangan muna ang infrastruktura. Delivery ng cargo, pag-set up ng mga habitat, pag-explore sa lupa. At guess what? Legged robots na katulad ni Koryo ang itinetesting nila ngayon. Noong mga nakaraang taon, ginamit ng DARPA-backed Cerberus team ang mga quadruped sa mga kuweba na kahawig ng Mars.
para makita kung paano sila gagalaw sa terrain na hindi kayang daanan ng rover. At kung iisipin, hindi kailangan ni Koryo ng kalsada. Kayang umakyat, tumapak at mag-adjust sa kahit anong klaseng lupa. Kung hydrogen or solar powered siya, pwede siyang tumagal ng ilang oras kahit sa ibang planeta. Bago pa man dumaong ang tao sa Mars, maring si Koryo muna ang humawak ng mga tools, mag-set up ng mga outpost o maghanap ng ligtas na ruta. Hindi lang pagsakay, kundi pagbabago ng pananaw. Parang simpleng invention lang, isang robot na kabayo. Pero kung titingnan mo sa mas malawak na lente, binabago nito ang ideya natin kung paano tayo gagalaw sa mundo. Hindi na kailangang smooth ang daan. Hindi na kailangan ng ingay at usok ng gasolina. Hindi na gulong ang diktador ng disenyo. Ang ginagawa natin dito ay hindi lang isang sasakyan, kundi isang bagong paraan ng pag-iisip at baka isang bagong simula. Hindi lang ito ride, ito ay rethink ng transportasyon, teknolohiya at kinabukasan.